Usapan po natin ngayon mga kaibigan, mga partners, napaka-importante, no? And finally, ito pong si Senator Robin Padilla, doon po sa ika-6 na pagdinig ng Senado sa impeachment hearing, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay nag-raise po ng kanyang concern dahil po sa umano'y sabay-sabay, nag-post lang siya ng question sa Senado, na bakit yung mga members daw ng minority mukhang sabay-sabay na kinakasuhan. So yan po yung main topic po natin, and then kung ano po yung mga iba pang mga pwedeng pag-usapan po natin dito sa Kapihan at Balitaan ay atin pong tatalakayin. By the way, binabati po natin ang atin pong mga kapartners, si Engineer Jagdi, Jose Ariel Domingo. Kumusta po kayo, Engineer? Ayan, how's your life being a private citizen? Yeah. Enjoy yung pagiging pribadong citizen mo, no? Kasi po si Engineer Jagdi ng NIA Priest, finally nag-retire na po noong officially noon pong July 1. Of course, yung kanyang expertise ay kinakailangan pa rin ng mga kapartners po natin, whether in public sector or private sector. Engineer, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga sa iyong pamilya, at of course sa mga kapartners po natin sa buong mundo, saan man po kayo naroroon. Ayan, bumabati po kami sa inyo mula po sa pamunuan po ng DWAY SMN Radio Kabanatuan, at of course sa ating Facebook page DWAY 1332. Plug ko na rin yung bago po nating channel sa YouTube, DWAY News Channel. Mag-subscribe po kayo para every time magkaroon po ng live streaming at mga post na mga videos, magkaroon po kayo ng notification. Isa po kayo sa magkaroon po ng unang update at notification. Okay, so noon pong Wednesday, mga kaibigan, mga partners, ay tinuloy na nga po yung pang-anim po na hearing trial ng atin pong Vice Presidente, Vice President Sara Duterte, pero nung Wednesday ay nagkaroon lamang po sila ng oral arguments, pagdinig kung bubuksan daw po yung BIR records ng Vice President at ng kanyang better half, Attorney Manscarpio, at yun pong mga iba pang mga financial records ng Vice President, pero officially sa Monday po, I think nila pag-uusapan or itutuloy yung deliberation pagdating po dyan. Of course, depende sa yung panig, pinapanigan kung pro impeachment ka or antay ka. Of course, yun pong magiging pananaw mo dyan ay papanig, doon po sa partido or party na iyon pong sinusuportahan. And rightly so, mga kaibigan, mga partners, dahil ito po'y politika talaga. At alam naman po natin, very divisive po ngayon yun pong nangyayaring politikahan dito po sa ating bansa. Pero ang malinaw po dyan, yun pong kakamping at yung grupo ni BBM, yung Makabayan Black ay nagsama-sama, against po dito po sa mga Duterte. Iyan po yung malinaw po dyan. And nais lang nating i-point out, mga kaibigan, mga partners, yun pong punto ng defense, lalong-lalo na yung Defense Council ng Lead Defense Council ng Vice President ng Defense Team na si Attorney Sheila Sison. Kasi po noon pong Wednesday, nag-withdraw ng witness, hindi presenta ng prosecution, si Attorney Zuleika Lopez, tapos meron pa yung isa, and then later on nag-withdraw pa sila ng additional 6 or 7 witnesses. Bago pa magtapos yung hearing noon pong Wednesday, ay nagsalita yung prosecution team care of Attorney Kapunan. At in-explain nga niya doon kung ano po yun pong dahilan po nila bakit withdraw yung kanilang witness at hindi na po sila nag-present, specifically Attorney Zuleika Lopez. So sinasabi niya doon, na-achieve na daw po ng prosecution yun pong kanilang goal, na kahit hindi nila i-present na si Attorney Zuleika Lopez, ay na-prove na nila yung kanilang gustong i-prove, and that is to show na talagang merong nangyaring grave threat
o may grave threat na ginawa, yun pong atin pong Vice President laban po kay BBM at dito po sa pamilya po, dito po kay First Lady at saka kay former Speaker Martin Romualdez. So ang sinasabi po ni Attorney Season po dyan, kung ganun lang din na mag-withdraw, no, hindi na kailangan magpaliwanag pa daw, sabihin na lang na mag-withdraw, no, at hindi na sila magbigay pa ng kanilang mga personal na kuro-kuro, pananaw po doon sa case na maaaring maka-impluwensya doon po sa senator judges, lalong-lalo na po sa mamamayan, di ba? Kaya nagkaroon po yun ng deliberation, pwede po ninyong mapanood po dyan sa atin pong Facebook page, no? Yun pong pag-uusap na yan, yung whole picture, no, ng usapan na yan, no, between the prosecution tsaka po yung defense, which is tama naman po yung sinasabi po ni Attorney Season, para nang sa ganun hindi magkaroon ng undue influence sa mga manunod, kasi sinasabi doon talagang na-prove na, di ba, na sinasabi ni Attorney Kapunan, proven na talagang nagkaroon ng grave threat ito pong si Vice President Sara Duterte, no, base po doon sa kanilang closing statement or manifestation last Wednesday, na yun po yung kinontra, no, Wednesday or Tuesday I think, na kinontra po ni Attorney Season, no. So yan po yung pangyayari. So again, pwede po ninyong panoorin po dito sa atin pong Facebook page. Yun pong kabuuan ng video na yan, tsaka po doon sa ating YouTube channel, DWAY 1332 News Channel. Okay, so pag-usapan na po natin ito pong pag-alma, no. I call it pag-alma, no, kasi yun dapat yung nararapat na word doon, no. Although ang kay Senator Robin Padilla medyo mild lang, sabi niya gusto lang niyang ipahayag yung kanyang saloobin, yung kanyang pagtatanong bakit naman bakit daw, no, mukhang sabay-sabay, no, nagkataon lang daw ba na yun pong mga kaso na sinasampa sa minority members ng Senate, no. Nauna na po yung kay Senator Jingo Estrada na kung saan Nobel po yun, no, at plunder, tama, no, plunder yung kinaso, Nobel, tapos sumunod si Senator Marcoleta, tapos meron ding pending na kaso laban sa kanya tsaka po kay Senator Alan Peter Cayetano, na ang term nga nila dyan ni Senator Alan Peter Cayetano ay obstruction of injustice, kaya daw sila kinakasuhan, hindi obstruction of justice, no. Kaugnay naman yan, yun pong umano'y pagpapatakas ng dalawa dito po kay Senator Bato, no. Speaking of Senator Bato, hindi pa rin nare-resolba kung yung bang warrant of arrest na inisyo ng ICC ay may legal na basihan, no. So dapat yung korte po dito ay mag-issue na po sana ng decision po dyan, no. So yun po yung punto po ni Senator Robin Padilla, at pinoint out niya, no, na yung latest na pangyayari, which is I believe alam na po naman na ng karamihan po ito, no, na lumalabas po ngayon, no, na iniimbestigahan, no, paimbestigahan daw ng NBI yun pong issue ng SEA Games, no, yun pong pagpapatayo ng cauldron, no. Kasi sabi po nila overpriced or merong anomaly doon po sa pagpapatakbo ng SEA Games, na kung saan si Senator Alan Peter Cayetano, na by that time Speaker of the House, no, or but at time Congressman, basta hindi pa siya senador noon, way back 2019, no, na meron daw pong anomalya na nangyari, although cleared na actually yan, no. And actually yung ombudsman nagpalabas na tapos na yon, no. Tapos na yung ano na yon, kaso na yon, at ang pinupunta lang ni Senator Robin Padilla dito, bakit nagkakataon yata na gano'n, no, kasi during the previous hearing, I think Monday ng impeachment trial, ay mukhang nagpalabas ng kagustuhan itong si Attorney Matibag na baka pwede daw po siyang mauna nang mag-testify, no, pero hindi kasi siya naka-schedule, so pero parang ang punto doon, gusto niyang mag-testify kasi daw a-attend siya ng something summit or meeting ng NBI yan, no? I think Singapore or basta dito sa neighboring countries po natin, I believe Singapore or saan ba yan,
parang Singapore, no? Pagkakaalala ko, hindi ko kasi masyadong minonitor pagkadating ay matibag gusto niya parang nauna na siya. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi siya naka-schedule, and in the first place, lahat naman tayo busy. Sabi niya, lahat naman tayo may pinagagawa. So, bakit natin bibigyan ng, kumbaga parang the short of it, bakit natin bibigyan ng special treatment? Si NBI Director Matibag ay yung mga meron ng mga naka-schedule, yung mga senator judges busy din, no? Pero pinaglalaanan yung impeachment trial dahil ito importante, yung prosecution team, yung defense team, tapos parang ba't ganun, at bibigyan ng special treatment si Matibag dahil lamang nire-request niya at meron siyang pupuntahan na something summit involving their agency, ganyan. Nakalagay naman daw pala sa invitation, mga kaibigan, mga partners, pwede naman pala merong representative. The after nyan, mga kaibigan, mga partners, kinabukasan yata, lumabas na po yun pong issue, no, na iniimbestigahan or iimbestigahan ng NBI yun pong ikinaso kay Senator Alan Peter Cayetano pagdating po dun sa issue ng SEA Games way back 2019. So yun po yung ni-raise ni Senator Padilla bago magbukas po yung session nung Wednesday or nung impeachment trial nung Wednesday na pinagbigyan naman ni presiding officer Chis Escudero, which is sa akin, mga kaibigan, mga pers, dapat lang. Bakit? Kasi talagang umaabuso na po yung administrasyon, no? Yung pro-admin or yung mga pinklawan dyan na they are turning a blind eye dahil for their personal reasons. Pero kitang-kita naman po talaga kung ano po yung nangyayari. Di ba? Sunod-sunod, lahat po ng mga kritiko ng pamahalaan, mga kaibigan, mga partners, lalong-lalo na po yung mga vocal pagdating po sa flood control project, talaga namang inisa-isa Di ba? Si Senator Marcoleta, di ba? Vocal siya na dapat maimbestigahan yung flood control na yan. Si former Congressman Defensor, di ba? So anong nangyari sa kanya? Kinasuhan din, kulong din. Di ba? Sino pa? Yung mga Brave 18, di ba? Yung mga propaganda, yung paninira laban sa kanilang mga credibility, di ba? Before nung sila lumabas ay talaga naman puspusan. At ito ngayon, no? Ito pong paglalabas ng umunay pag-iimbestiga ng NBI, no, dito po sa former case laban po kay Senator Alan Peter Cayetano, which is tama lang na, again, sinasabi po natin, tama lang na mag-raise ng concern ito pong si Senator Robin Padilla para nang sa ganun makita ng administrasyon or kung sino man yung nasa likod ng mga issue na yan na sila'y lumalaban, no? Kasi hangga't hindi ka magpapakita na tinututulan mo yung mga bagay na yan ay lalong lalakas yung loob ng administrasyon. Although sabi nga po ni Mayor Baste, no, pag ginawa ng administrasyon, no, dahil nasa kanila yung AFP, nasa kanila yung PNP, nasa kanila yung armas, anong magagawa ng ordinaryong Pilipino? Anong magagawa ng isang politiko? Di ba? Kasi kaya nilang gawin di ba? Si PRRD nga andun na sa The Hague, di ba? Iyon yung sinasabi ni Mayor Baste, no? Pero hindi naman ibig sabihin na kailangang matakot, di ba? So tama lang yun na nag-react si Senator Robin Padilla para nang sa ganun ay hindi naman iisipin ng administrasyon na talagang kumbaga itong mga kritiko ng pamahalaan, no, talagang natatakot na. And by the way, mga kaibigan, mga partners, meron din nag-viral na video na kung saan dyan po sa Valenzuela, ma-sidetrack lang po natin, no, mabanggit lang po natin, although lilinawin ko po, hindi po natin alam kung ano yung kabuuan ng kwento na yan, no? Kasi ang pinag-usapan po dyan ay yung lupa, mga kaibigan, mga partners, yung bahay na kinatatayuan po nung nakalimutan ko yung pangalan nung vlogger na yan, no? Yung nag-live po sa video, pero nakita lang po natin, no, na andun siya sa kanilang bahay, tapos parang yung lugar ng kanilang ay binubuwag or anong tawag natin dyan, binabagbag, no? At sabi niya, huwag niyo bagbagin yung bahay namin dahil unang-una wala pa daw silang order mula po sa sheriff at yung kaso ay tawag dito,
may ano po yung ombudsman or yung korte, no? Pero paglilinaw mga kaibigan mga partners, again, di po natin alam yung kabuuan ng background na yan, no? Kasi po pagdating po sa property mo, kung talagang kailangan po yan ng gobyerno, meron naman pong mandato talaga nasa constitution na kukunin niya ng pamahalaan para gamitin for public use, pero merong kaukulang pong proseso po yan at may kaukulang bayad para po dun sa may-ari po ng lupa, no? Hindi natin alam kung ano, bakit kinukuha ng LGU ng Valenzuela or binabagbag yung kanilang mga bahay-bahay doon, no? Pero nung tiningnan din natin yung background po nung may-ari po ng lupa, kasi pinagpilitan kinuha talaga, binitbit ng mga pulis na andun yung asawa niya at dinadala sa presinto, pero sabi nung wala daw pong warrant of arrest, wala daw pong warrant or anything para patunayan or legal yun pong ginagawa ng mga kapulisan, no? So ang background po ng tao mga kaibigan mga partners mukhang Sara Duterte supporter, no? Hindi ko alam kung nagkataon lang din yun, no? Kasi ang nangyayari nga po ngayon, hinahanapan ng issue, di ba? Yun pong mga nasa minority bloc at yung mga supporters po ng mga Duterte. So again, balikan po natin yung ginawa po ni Senator Robin Padilla. Tayo po sumasang-ayon po doon na magpahayag po sila ng pagtutol sa ginagawa po ngayon sa kanila, no? Kasi kitang-kita naman talaga, no, na hinahanapan ng butas ang nasa minority members po ng minority bloc ng Senado. Unang-una, bakit mga kaibigan mga partners? Maliban doon sa flood control project, no, gusto nilang tanggalin yun pong mga senador na member po ng mga kumbaga naka-align dito po kay Vice President Sara Duterte, no? Pero kung titingnan po yung composition ng Senate po ngayon, binanggit na rin po ng presiding officer Senator Chis Escudero, ang basehan po ng Constitution o nakalagay po sa Constitution, 2/3 ng senador ng bansang Pilipinas. Ilan po ba yung senador? 24, no? Ngayon ang ginagawa po ng kabila, no, yung ayaw po kay Vice President Sara Duterte o gusto po siyang ma-impeach, pababain yung baseline na yan, yung 24, para nang sa ganun bumaba mas yung possibility na makonvict ang Vice President ay mas mataas. So ano pong ginagawa nila? Yan, kinasuhan, hinaras. So ang composition po ngayon ng Senado is 21 na lang kasi wala si Senator Bato. Nakakulong yung dalawa, so 21, no? So ang sinasabi nila, dapat daw ang pagbasehan po ng 2/3 yung actual na andon, yung active daw po ng mga senador. Pero ulitin po natin, malinaw po yan, sinabi na rin po ng presiding officer Chis Escudero, 24 pa rin yung basehan. Paano po magbabago po yung basehan ng 24 kung merong namatay na kung yung isang senador namatay, nag-resign, hindi na makapag-function talaga as senator, or siya po'y natanggal by operation of law, or meron po talagang legal na basehan para siya po'y maalis. At yan nga po, isa po dyan is yung pagpetisyon sa kanya, no, para maalis sa Senado, kagaya po yung ginawa kay Kiko Barsaga. So yun mga kaibigan mga partners, ang punto po doon, maliban po doon sa flood control issue, kung bakit ginigipit yun pong mga senador ng minority bloc. In relation to that mga kaibigan mga partners, nagsalita din po si Senator Alan Peter Cayetano at sinabi niya na hindi siya tawag dito papatibag or hindi siya magpapatakot, or anong tawag natin dyan, hindi siya matatakot, hindi siya mag-aalala, no, sa ginagawa po sa kanya, no? At sinabi nga niya, ano bang purpose, bakit nilabas yung issue na yan, na settled naman na, di ba? And in fact, sabi niya nung panahon na yan, ang isa ngayon sa mga trusted ng Pangulo at secretary ng ahensya, isa sa mga nag-ano po niyan, sabi niya, yung sa project po dun sa SEA Games, involved dyan. So titingnan po natin, no, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi ako magpapatakot, no. Nilabas ba yan ng NBI ni Matibag dahil para hindi siya tanungin ng matindi?
pagdating po sa kanyang pag-testify sa next week, di ba? Tuesday po ang schedule niya. Supposed to be Monday. By the way, hindi na rin po siya tumuloy, no, doon sa kanyang pupuntahan dapat. Siya haharap na po bilang testigo po ng prosecution. So, yun po yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Yan ba'y sinasadya para takutin siya or anuhin siya para hindi daw po siya magtanong, no? By next week. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi niya gagawin yun, no? Magiging ano pa rin siya at hindi siya magpapatakot kung ano po yung ginagawa niyan. And after niyang magsalita, mga kaibigan, mga partners, nag-raise din ng kumuha din ng oras yung kanyang kapatid, si Senator Pia Cayetano, dahil sabi niya hindi naman daw niya napanood yung video na yon, no? Dahil busy daw siya sa pag-aaral noon pong oral arguments or yung affidavits ng prosecution tsaka ng defense. Kaya sabi niya baka pwede, sabi niya, presiding officer, panoorin yung video na yan para nang sa ganoon mapanood po natin kung ano yung sinabi ni Matibag. And of course, pinalabas nga nila at nag-raise nga ng concern si Senator Pia Cayetano na sana daw, no, kalimutan nila yung kanilang mga political affiliations at magsama-sama, no, bilang Senado at magtrabaho sila hindi based on politics kundi kung ano po yun pong ebidensya na hinaharap po ng prosecution at ng defense para nang sa ganun makapag-decide sila talaga na kung ka-impeach ba ang Vice President po natin at hindi dahil sa impluwensya ng sino man, no, kagaya ng NBI na pakiramdam ng minority ng Senado talagang ginigipit sila, no, ng nasa administration, no? So nakakalungkot, mga kaibigan, mga partners, sa totoo lang, no? Aminin man yan o hindi ng nasa makakaliwa, pinklawan at ng kampo ng Pangulong Bongbong Marcos, it's martial law na, no? Di mo naman kasi masabing silent martial law, dahil unang-una kitang-kita mo naman kung sino yung maiingay, di ba? Laban po sa pamahalaan, ginigipit sa pamagitan ng pagkakaso, di ba? Kitang-kita naman sunod-sunod, di ba? Yung warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, kung ayaw ng gobyerno yan, kung ayaw ni BBM yan, pwede naman sabihin, hindi tayo nakipag-cooperate sa ICC dahil unang-una hindi na tayo member. Kaya niyang sabihin yun. Pero bakit hindi nagsasalita? Ibig sabihin, hinahayaan lang ng gobyerno na manghimasok yung ICC. Bakit? Kasi, of course, di ba, papabro sa kanila kung mawala si Senator Bato de la Rosa. Anong ginawa kay Senator Jinggoy? Di ba? Sabi ni Senator Jinggoy, hindi siya luluhod, hindi siya yuyukod. At maninindigan siya na talagang siya inosente. Anong nangyari sa kanya? Kulong. Anong nangyari kay Chis Escudero, kay Villanueva? Mula sa majority, napilitan silang bumalik doon sa kabila, no, para lamang mabuo yung majority group at mapunta uli sa administrasyon. Yaan pong Senate leadership. Di napahiya kayo ngayon, no? Bakit napahiya? Kasi nga, tingnan naman ninyo, di ba? Yung niloklok nilang Senate President hindi makapag-preside doon po sa impeachment hearing kasi siyempre si Gatchalian naman, negosyante naman yan, hindi naman yung abogado, di ba? At siyempre pagdating sa batas, anong alam niya? So anong nangyari? Di si Escudero ang nilagay, kaya nga nag-o-object yun pong minority kasi ayon po sa Constitution, pagdating po sa impeachment ng Vice President and other impeachable officers maliban po sa Presidente, ang magpre-preside po dyan ay yun pong Senate President. Sino yung Senate President? Siyempre si Gatchalian, di ba? Anong ginawa nila? Ninominate nila si Senator Escudero na maging presiding officer. Kaya nga sabi ni Senator Robin Padilla, sana ninominate na lang as Senate President si di ba? At least na-correct yung problema nila sa Constitution, no? So anyway, mga kaibigan, mga partners, in the future, baka pag may mag-raise ng issue na yan, no, pag tapos na po yung impeachment trial na yan, mananagot yung dapat managot. So pagdating po talagang marami pong issues, no? Again,
Ang sinasabi po natin dito, no, kitang-kita po kung ano po yung panggigipit, panghaharas na ginagawa po ng nasa pamunuan po ngayon laban po doon sa kanilang mga perceived na critics or yung hindi po sumasang-ayon sa kanilang mga ginagawa po ngayon, di ba? Si Senator after ni Villanueva at saka ni Cheese, yan, pinakulong na rin si Senator Marcoleta, plunder, di ba? Ang dami-daming may issue diyan sa bakit hindi nila kinakasuhan o bakit puro minority, di ba? Di kitang-kita, di ba? Kaya yung mga pinklawan tsaka yung mga nasa kabila diyan, no, BBM supporters, huwag kayong magbulag-bulagan. Kitang-kita talaga political persecution 'yan. Di ba? So sa interview ni Mayor Baste nga po, no, ni Alvin and Tourism, tinanong siya, ano daw ang masasabi ni Mayor Baste, no, doon po sa nangyayari po ngayon sa bansang Pilipinas. Sabi ni Mayor Baste, in Bisaya 'yon, no, hanggat andyan sila, no, hawak nila yung sundalo, hawak nila yung pulis, hawak nila yung armas, walang magagawa ang ordinaryong Pilipino. Walang magagawa ang mga ginigipit na mga politiko or mga kritik ng pamahalaan. Maliban na lamang, hindi na niya sinabi ito, maliban na lamang kung yung mga ordinaryong Pilipino talagang ipipilit, no, yung ating pong karapatan na sinasaad po ng Constitution, di ba? Ano yun? Yung mandato ng Constitution na ang highest, ang may hawak ng kapangyarihan talaga ay yung mamamayang Pilipino, di ba? So yan po mga kaibigan, mga partners, no, talagang tayo po nasa punto na kumbaga ang ating bansa, no, mga kaibigan, mga partners, ay naiipit, no, dahil lamang sa politika at dahil lamang sa mga personal interest ng mga nasa pamunuan po natin, no. At hopefully, no, magkaroon po tayo ng mas mga responsableng mga leaders ng bansang Pilipinas, dahil kung mga personal interest pa rin ang kanilang pahiralin, ay kawawa po talaga ang mga Pilipino. So antabayanan po natin na by Monday magkakaroon po uli ng hearing, impeachment trial. Tingnan po natin yung update, pero nakakalungkot, no, na divert na po yung attention ng sambayanang Pilipino away doon po sa flood control scandal. Na ni-raise na po yan ni Senator Alan Peter Cayetano, na sabi niya huwag nating kalimutan, pero andyan na yung impeachment, no? So I just don't know kung anong gagawin ng current BRC Blue Ribbon Committee Chairman, di ba, na si Senator Erwin Tulfo. Magpatawag na kayo ng pagdinig habang ginaganap yun pong impeachment, kasi yung impeachment naman hindi naman diyan umiikot ang buhay ng mga Pilipino, no? Nitong kahapon lang nakaano tayo mga kaibigan, mga partners, na magbibigay na naman daw po ng ayuda ang pamahalaan. Ako po, ito po mga kaibigan, mga partners, pasintabi po doon po sa mga tumatanggap ng cash assistance mula po sa pamahalaan. Nakakatulong naman po talaga, lalong-lalo na po sa panahon po ngayon, no? Pero iyan po kasi mga kaibigan, mga partners, hindi solusyon sa problema ng bansa na po natin, no? At ilan lang po yan ng tutulungan pansamantala. Sabi nga po nila, band-aid solution. At iyan po ay hindi nakakatulong sa talagang pag-unlad ng isang Pilipino, no? Dahil kahit kailan yun pong ayuda, mga kaibigan, mga partners, hindi po yan intended para nang sa ganun ay isulong, itaas yung antas ng pamumuhay ng Pilipino, no? Ayan po sinasamantala, mga kaibigan, mga partners, para nang sa ganun ang Pilipino magkaroon ng utang na loob sa pamahalaan. Pero supposed to be hindi ganyan, dahil trabaho naman ng pamahalaan talaga pangalagaan yung kagustuhan or yung kapakanan ng sambayanang Pilipino, kahit hindi humingi
hindi sabihin ng Pilipino kung ano yung kailangan niya, dapat yung pamahalaan andyan. Hindi po yung ganyan, kaya tinututulan po natin yan, no? Pasintabi po dun sa mga tumatanggap. And of course, magkano ba talaga yung tinatanggap dyan, no? Kung sinabi bang 5,000, talagang 5,000 yung natatanggap ng Pilipino, nakalista po dyan. Hopefully, maayos po ito, may saayos po ito, dahil again, iyan pong pamamaraan na yan, no? Ng pagbibigay ng tulong sa sambayan ng Pilipino, hindi po yan katanggap-tanggap at hindi po yan malinis, as in malinis, honest to goodness, na kung ano yung intended para doon sa mga kababayan po natin na talagang mahirap. Sa listahan pa lang dyan, mga kaibigan, mga pairs, depende na po yan doon po sa namumuno sa DSWD at sa LGU, kaya ayaw po natin yan. Anyway, mga kaibigan, mga partners, patuloy po kayong sumabaybay dito po sa ating program, Kapihan at Balitan, DWAY SMNR Radio, via our Facebook page, DWAY 1332. At ganoon din naman, bisitahin po ninyo ang DWAY News Channel kung kayo po'y nasa YouTube. Ayan, okay. So again, maraming salamat po mga kaibigan, mga partners. At pagpalain po tayo ng ating dakilang Ama sa araw na ito. Kayo'y nakikinig sa DWAY 1332 SMNI Radio Cabanatuan, kapartner mo sa balita at serbisyo.